lingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWTL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday, 1 to 2 p.m., let's all listen to your TTJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. On a rainy Saturday on the 25th of December, magandang hapon po. And nice to see you once again. And alam niyo ako, talagang was pagod na pagod po ako. Yesterday we had two visits, one in Makati and one at the Batangas. I would also like to greet Miss Yula Corpus. If you want cranes, yan po sa kanila pong company, no? Si Yula po ang lifting manager dyan o marketing manager na kailangan nyo. Si Yula Corpus, kailangan nyo po ng mga crane. Kailangan nyo po ng ikatandem ni Yula, call on J. Ferrer. And we promise you we'd have a very good show. Asan na kaya ang ating guest? Nandiyan na ba ating guest? Si Brad Pitt. Nakontak niyo na ba si Brad Pitt? Ayan, nandiyan na yung ating guest. Si Sir, magandang hapon po. Wow. Yes, sir. Good afternoon. Assalamualaikum. Assalamualaikum, sir. Yeah, sir. Alam niyo ba ho na graduate ako kasi sa MLQU where I had Maranao friends, no? Na marami. Graduate ako dyan. Katulad mo rin na Industrial Management Engineering. Yan po. So, without further ado, no, I would like to introduce our guest, Engineer Neil Franco Umapas, graduate of Bachelor of Science in Industrial Engineering, University of Visayas, Masters in Business Administration, University of Visayas, International Diploma in Occupational Health Safety for Professionals, NIBOS, United Kingdom. And he is also a adjunct faculty in the University of Visayas, GSB or Enterprise Risk Management, and in Health, Safety and Environment Manager. He's also an OSHA trainer, Department of Labor, United States of America, where he's a consultant in ISO 9000, 2015, ISO 4500, 2018, ISO 4001, 2015, and a registered safety practitioner. IBOSH, USA, a certified safety tutor, HABC, United Kingdom. He is a authorized health and safety practitioner, Department of Labor Employment, and a member of the International Association of Engineers, Hong Kong. He's also a technical director in Safety Management International Kingdom of Saudi Arabia and the founding chairman of the Bangsamoro Safety Council, Kingdom of Saudi Arabia, and a doctorate in Technological Management. Walang iba po kundi si Engineer Neil Franco Umapas. Hello, Engineer Neil Franco Umapas. Magandang hapon. Magandang hapon dyan sa Pilipinas, sir, at magandang umaga dito sa Saudi Arabia. And thank you for that very kind
introduction. Salamat at nag-guest nyo ako rito sa napakaganda niyong show. Yes, sir. Alam niyo naman, talagang mahirap maghanap talaga ng mga guest namin. So we have 3 or 4 minsan. At ito nga sila, ang aking mga assistant. Congratulate ko ang aking assistant si Marvin, no? Saka si Tina, at nahanap kayo at nakita nila yung mga exchanges. So ito po, ang ating pong magiging topic pa ngayon para sa mga Engineer JP Batan. I know you're there. So ang ating topic high pressure water jetting, no? Health and safety management. Ano ba ang ibig sabihin ng high pressure water jetting? Okay. Engineer Umapas. Okay, ang high pressure water jetting is an activity that is used basically in the industrial plants. It can be a chemical plant or a refinery. Pag nakita natin yung planta, meron yan silang mga tinatawag na critical equipments. What are those critical equipments? Yun yung mga tinatawag nating tanks, mga storage tanks ng mga diesel or chemicals. Meron tayong mga columns, meron tayong mga heat exchangers. Sa heat exchangers diyan pinaprocess yung chemical, no, to refine the petrol or to separate the petroleum products from gas to that what we have known as products of petroleum, kasi napakarami ng products ng petroleum. So dahil yan sa process na yan nagiging nabablock yung mga tubes ng heat exchangers. So and the tanks requires a cleaning process para maging efficient yung proseso ng pag-produce ng mga fuel products or petroleum products. So it requires a high pressure water jetting. Okay. So ito po yung ginagamit nyo para malinis yung na-block ng mga pipes dyan sa mga planta. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. Bali, kasi napaka-sticky na yan. Parang rubber na yan pag dumikit yun sa mga tube. So, pag na-block na yan, hindi na makakapag-process ng maayos. So, kasi kung ordinary cleaning, sometimes it requires only some By the way, there are many processes that is being used to clean it. Meron tinatawag na chemical cleaning. Pero yung pag-uusapan natin dito is high pressure water jetting only. Meron pang mga mechanical cleaning na ginagawa din. But since ang pag-uusapan natin is yung high pressure water jetting, so mag-focus tayo doon. Yeah. During my days, alam nyo, nag-retire na ako, wala na ako sa planta. During my days, we use nitrogen gas. We inject into the pipeline to purge. Siyempre, high pressure yung nitrogen gas, at 1,500 to 1,800 PSI, nililinis namin yung tubo. So yun nung araw. Ngayon pala, you introduce water pressure. Ganon pa Yes, ba, po. Engineer Umapas? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Engineer Umapas, ipapakilala ka na kita sa isang very famous na writer, author, actor, comedian, you name it, all in one. And right now, a safety par excellence. Walang iba kundi si Isko Salvador, also known as Brad Pitt. Magandang hapon, Brad Pitt. Magandang hapon. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, all about safety. Yeah. Ang ating song for today, let it be all about safety. Hi, good afternoon, KJ and Kanil. Hi. Sorry, na-late ako. Medyo matraffic eh. Walang ano man. Good afternoon. Tama ka nga lang. Ako nga din, kala ko late ako dahil because maulan. Galing ako sa marami
Marami tayong project na tinitignan, Brad Pitt eh. Ayos yan. Kaya lang, hindi pa pumuputok. At swerte natin, ang isang Oo. guest natin, nasa Saudi Arabia, no? Si Okay. Engineer Neil Franco Umabas. Ayun. Bago ka pumasok, para masakyan mo, Sige, ang sige. topic natin high pressure water jetting. Alam mo kasi pag nagbabara yung mga tubo, Oo. pinapasakan nila ng tubig na high pressure para malinis yung tubo. At Binobomba. nung panahon ko kasi ginagamit namin nitrogen gas. Nilalagyan namin yun. Malinis Gas. na yung linyada ng anumang linya ng ng tubo, no? Ito si Engineer Umapas, no? Gas. Ginagamitan ngayon nila Yes. ng high pressure water. Doon ka nung pumapasok. Ayun, in short, gas versus liquid ang labanan diyan. Ang tanong, ano ang mas effective? In terms of yung bayad and yung talagang malinis. Yeah. Okay. Can I answer? Yes. Brad Pitt? Yes, Okay. of course. Okay. Ang question, ang tanong doon is depende kung anong klase yung material na Nakabara. doon sa nakabara kasi Yun. for example, pag kunyari mayroong tinatawag na coke. Ang coke is a very sticky type of material na nagbablock para siyang rubber. So sometimes ang high pressure water jetting actually is not really that effective. Kailangan mo ng steam. Ang steam kasi papalambutin niya yung rubber, then saka mo na gagamitan ng high pressure water jetting. And there are also cases na sobrang black din yan, ginagamitan ng hydro drill. Hydro drill is like a mechanical drill na ilalagay mo dun sa tubo para makabutas ka, para ka magbabarina talaga. Then after that, merong brush yan para mas lalong malinis yung tubo. Tapos then you can also apply, ang last touch na niyan, yung tinatawag na high pressure water jetting. Kasi yung high pressure water jetting, yung kanyang nozzle niyan, mayroong tinatawag na 360, umiikot yan. So yung bawat gilid ng side, yung mga side na mga ng tubo, malilinis siya, umiikot. Tinatawag namin din yan na barakuda. So that is how you will clean it. So actually, there is no such thing as like effective or not effective. It depends on what type of blockage ang nandoon sa loob ng tubo. Ayun. Okay. Sir Neil, yung pinag-uusapan natin para may idea tayo, no? Gaano kalaki yung diameter ng tube or bloodways or Okay. drainage? Ang heat exchanger kasi may mga different sizes yan. May mga 4 inch, may mga 8 inch, may mga 2 inches na diameter. So, depending on klase kasi yung pinagagamitan ng heat exchangers, no? So, meron ding mga different sizes of tinatawag na nozzles dyan at yung mga brush na ginagamit. So, ang heat exchanger kasi hindi naman yan masyadong kasing laki ng mga let's say mga columns. Pag columns, iba na naman yung ginagamit namin dyan. Meron tayong mga tinatawag na rotary cleaning mga gadgets na hindi na mismo yung meron na siyang parang umiikot na lang na alam mo yung sprinkler, tapos umiikot na lang siya para kasi yung mga tangke, like for example, we are cleaning some tanks dito sa Saudi Arabia, yung pinakamalaking tank na napasok namin yung siguro 4 na football field ang pwedeng pumasok sa laki. So, ano yun, kailangan mo ng mga siguro 4 na team. Ang laki. So, pwede maglaro ng football doon sa loob. Pero saan ginagamit yun? Ano na dumadaan doon? Flood water or anong? Hindi, karamihan, like for example, ang karamihan kasi ng mga storage dito ay diesel. Meron din mga gasoline. Storage ng yung product kasi, 'di ba, pag nandoon ka sa refinery,
maraming klase ang produkto. May butane, methane, tapos yung Gasolina. diesel at saka petrol. So may mga tinatawag na tank farms. So doon sa mga tank farms, doon iniimbak yung mga produkto. Then naka-pipeline na yan na Brad Pitt at saka Sir Jay. Naka-pipeline na yan papunta doon sa mga shipping agency. Ayun. Oh, very Alam mo efficient yung pag pumunta ka sa planta dito, very efficient kasi the moment ma-stuck na doon sa tangke, ay i-deploy na yan, naka-pipe na yan, tas diretso na yan doon sa barko. Then i-export na yan. Engineer Nick, makasabat lang. Pasensya na po ha. Brad, Sige. ikaw naman. Nakikita mo yan, taga-Pandakan ka eh. Doon tayo sa planta na yung maraming tangke doon. Kaya lang, nung Hindi araw, ibang klase ng tank cleaning. Yung tank cleaning, pag pumasok tayo nung araw, binabasa natin ng yung sinasabi niya, spalto minsan. Binabasa natin ng diesel. Bababa ngayon yung diesel, tapos pupunasan natin ng yung goma, yung tsinelas. Ginaganon-ganon natin para malinis yon. Ngayon, iba na. Kasi Engineer Neil, mga senior citizen na kami. Ngayon, may high pressure jet na tinatawag. Pinambobomba nila doon sa tangke. Malinis na. Nung araw, sabi ko nga, diesel, tapos yung goma ng tsinelas, iano na natin, nasa baba. Tapos, ida-drum natin, iskupin natin, lalagay na natin yun sa drum. Nalinis na natin ang tangke nun sa Pandakan. Parang manual cleaning lang yan, Engineer Jay, no? Nung araw kasi hindi pa nila alam ganun lang yung high pressure na eh. Medyo maganda yung topic natin. Nung binabasa ko nga, sabi ko nga nung araw, di ba, pinapurge namin ng mga inert gases. May binanggit siya kanina hydrogen pa eh. Di ba kasi matataas ang pressure noon, 2,000 PSI. So, yan ang ating guest ngayon, Brad Pitt. Si Engineer Neil Franco Umapas, na isang kapatid natin sa dyan sa Mindanao, no? Pero talagang isa ho kayong practicing Muslim, Engineer Neil? Yes, actually dati po akong Christian din eh. I was na-encounter kong Islam when I was in Dubai. That was 2000. So nag-revert ako, and then from that on I'm a practicing Muslim. Ayun, mga balik Islam, di ba? Opo. Mga kaibigan natin marami yan kasi talagang napakaganda. So si Engineer so yan na yung talagang Muslim name mo, Sir Neil Franco Umapas. Actually, ang pangalan ko is Ahmad. Kilala ko sa pangalang Ahmad dito sa Saudi Arabia. Alright, okay. Yan. So, yan, Brad Pitt, nagkakaintindi na tayong tatlo. Nag-aayos na natin. Ang topic natin para sa mga nakikinig kila Jeffrey Abu Scalona, iba pang mga safety engineer dyan, hindi pa ako naka-witness kasi talaga, Engineer Franco. Sabi ko nga, kami ni Brad Pitt noong 1970s. Yan ang ginagawa ko, Brad Pitt, tank cleaning. Ganun ba? Oo. Ano ginagawa namin? Papasok kami ng tangke, spray namin yan ng diesel. Kita mo yung mga bumabaksak yun. Tapos, may para kaming tsinelas, scraper, ginaganyan namin, naka-scaffolding kami, nakahagdanan kami, lifeline kami, ayun. Malinis na. Tapos pag nasa baba na, itatabo-tabo namin yung papuntang drum. Hindi lang sa tangke, pati sa mga chemical tanker ng Shell, mga cargo vessel ng Shell. Ngayon, napakabago at nandito si Engineer Neil na binibigyan niya tayo makabagong panlinis sa mga tangke. Yan ngayon ang pinakamabagong makalinis. At tayo, Brad Pitt, baka sakaling pumunta tayo ng Saudi Arabia, yan. May kaibigan na tayo, si Engineer Neil Franco Umapas. Welcome. But welcome kayo dito sa Saudi. Ngayon, madali na lang yung visa actually. Madali na lang yung... Actually, yung visa nila is parang unified na eh. Kung may visa ka sa Bahrain or sa UAE, pwede ka nang umikot sa Gulf kasi meron silang agreement na
unified na yung visa. So the visa is parang European visa na rin. Makakaikot ka na. Isang visa lang. So Maganda yun punta kayo dito. Oo, Kajay. Gusto Diba, talaga namin pumunta, Engineer Neil, kailangan lang ng sponsor. At syempre, si Brad Pitt, madami namang mga artistang kilala, 1,000 para magbigay sa inyo ng 1,000 laughter dyan sa Saudi Arabia na maganda. Alam mo ba, Brad Pitt, talagang tinext lang ako ni Engineer Neil o si Dr. Neil kasi meron siya magpi-PhD siya at nasa safety siya, no? Wow. Ang kursong ginraduate niya, pareho kami industrial engineering, no? Okay. Kaya lang mas magaling siya sa akin kasi kita mo Hindi. kanyang introduction mahaba di ba? Tayo maikli lang. Pero yun nga, ang ating Engineer Neil, pagka nangailangan ka ng ganyan, nandito lang kami ni Brad Pitt. Pero mabalik tayo para doon sa niya, atin may mga ginawa akong parang mga tanong. Ano ho ang 2 critical steps para bago mag-start yung high pressure water jetting procedure? Ano ang 2 step muna dapat nyo ginagawa? Okay, very very important question, no? At sa mga nagtatrabaho sa ganyang klaseng trabaho, hindi po basta-basta ang high pressure water jetting kasi umaabot tayo hanggang 40,000 PSI. Imagine, 200 PSI can already harm a person. 200 PSI. How much more pag sinabi nating 40? 40,000. So, yun ang pinaka-maximum na pwedeng ilabas ng pressure ng tubig. At ang tubig na yan, mas matulis pa yan sa tinatawag na yung baril. Kasi kaya niyang tabasin yung tao pag tumama yan sa katawan natin. Even yung steel, yung mga steel, kaya niyang putulin with the high pressure. So, having said that, importante talaga sa isang nagmamanage ng activity na ganyan that the employees or the workers themselves are competent. So, the competency requires 4 things: knowledge, ability, the training, and the experience. So 4 yan, 4 na elements ng isang tao. So kailangan well-trained yung mga tao natin, meron silang experience. Sa industry namin, nire-require namin bago sila sumabak na meron silang at least 3 years experience in hydrojetting. Delikado masyado. Kasi delikado masilan yan, Brad Pitt. Kasi pag hinawakan mo yan, siguro yung Armalite kaya mo pang yung bangka ng Armalite, kaya mo pero yung pressure ng tubig, ililipad ka niyan Ang tendency kasi ng pressure, hindi pa baba, pataas yan Pataas. So, ililipad ka niya. Parang sa bumbero, di ba? Pag ang bumbero, hindi siya marunong humawak ng hose, itatapon siya. So, it can be a disaster. So, very critical yung competency, no? So, yung ability niya to physically fit, mentally fit yung tao, and well-trained. So, yun ang pinaka-importante. And number 2, yung tinatawag na risk assessment. Ano yun? Dapat yung nagmamanage niyan, alam niya yung surrounding. Number 1 is alam niya yung scope of work. Yung ano ba yung tinatrabaho niya? Is it a confined space? For example, pag nasa tangke ka, you're inside a tank. Very critical yan si confined space Baka may mga toxic gases sa loob. For example, merong mga sa Saudi Arabia may mga H2As na tinatawag yung hydrogen sulfide. Pag nasinghot mo yan, babay na So, that are critical to health. So, yung mga toxic and flammable gases, kailangan ma-identify mo kasi may friction din yan Pagka nagkaroon ng problema, maaring may fire, maaring may masawi na buhay. So, very critical yung risk assessment. So, yung scope of work, yung surroundings ng trabaho, kailangan ma-identify ng isang manager ng health and safety. So, those 2, the competency and risk assessment. So, yan ang pinaka most critical. Kasi yung dalawa na yan, pagka hindi mo ginawa yan in the beginning, yung tinatawag na yung mobilization stage, yung unang salpa mo sa trabaho, pag hindi mo na-address itong dalawang bagay na ito, you will expect something worse during the activity. Delikado kasi talaga, no? 40,000 PSI. And Kanil, how long have you been doing this? Yan.
Yeah. Mga mahigit na dekada na eh, mga almost 1.5 decades na rin, mga 15 years. Experience. Yun na, di ba? Pero mo. Just to give you an example, Brad Pitt, yung ako lang, tama ba ang pagdinig ko, Engineer Neil, na 40,000 PSI? Yes po. Yes, 40,000. Yan ang working pressure pag hinawakan mo. Yung Yes. Sa dulo yan sa dulo yung paglabas ng nozzle kasi ang pressure sa dulo yan sa dulo sa tip ng nozzle yun. Sa dulo ng nozzle. Opo. Kasi 40. ako nga hindi pa ako nakagamit niyan, pero ako sa planta nung araw, sinasabi sa amin yung oxygen, no? Oxygen. Ang working pressure mga 1,200 to 1,500 kasi yung nasa loob ng oxygen, mga per bottle, yung tangke, mga nasa 2,000 PSI daw. Ito, 40,000. So sabi mo nga, ililipad ganito pa. Ano ba ito? Yung naka-host to, tapos may baril kang gano'n, na hawak-hawak. Ganyan ba ito, Engineer Neil? Opo. Pero yung 40,000, mahirap na hawakan yun. Ang ginagamit namin dyan, minsan yung mga modified equipments, like for example, parang mini forklift. Ina-attach na yan, parang Canon na yan eh. Kasi ina-attach na yan sa parang yung equipment. Hindi na yan kasi ang 40 yung mahirap. Kahit yung mga 10,000, yung 10,000 PSI, pag medyo mahina-hina yung katawan ng tao, hindi mo kakayanin yan eh. 40,000 itong Marami kayo, madami yun, di ba, sa bumbero? Opo, pero sa trabaho ng high pressure 4, 5, 6, water jetting, isa lang. Isa lang yan talaga. Isa lang, hindi kasi manipis lang naman yung hose eh. Di medya, gano'n. 1/2 Kanil, yung para ma-compare natin din, yung pressure ng sa bombero, yung pinakamalakas nun, ilang PSI yun? I'm not sure about sa fire, no? Hindi ako masyadong yung hose nila, yung hose na ginagamit nila. Of course, malakas 300. Yun. Mga 300 lang. Lampas pa kasi. Lampas. 300 lang ba yung yung sa sa bumbero kasi baka mas mababa pa kasi yung barbulan, di ba, paglabas nung yung mga butterfly valve, 300 PSI lang yun eh. Yung nakalagay dun sa mga gate valve dun eh. Yeah? Kaya nga bawal pala yung butterfly valve kasi pag binuksan mong gano'n, diretso na kagad yung pressure kaya naka-gate valve dun sa mga firefighting system. Nakikita ko dun sa rating nung gate valve, 300 PSI eh. So, baka mas mababa pa dun sa 300. Yun ang pagkaintindi ko. So, yung mga nakikinig sa atin dito, mga nandiyan dyan sa natin, di ba? Ayan, pakitulungan lang kami. Ano yung, mga engineers lahat itong mga nakikinig sa atin eh. Sila Engineer JP, sila Engineer Abu Escalona, si Jensen Sunga, ito si Alvin Aliado na watching from Dubai. May comment siya dead man switch ang gamit para safe sa user in case magkaroon ng accidental slip at di mag-whip splash ang hose. Yan ang sabi niya, Engineer Umapas. Yes, that's definitely correct. Kasi ang dead man switch, yun ang parang push button, emergency button yan eh. In case magkaroon ng malfunction yung machine or anybody was harmed during the operation, so pinupush natin yan para automatically mag-stop yung machine. Yung whip check na sinasabi, yun yung kinoconnect doon sa hose connection. Kasi, di ba, pag nag-connect ka ng dalawang hose or from the gun to the hose, na may possibility na mag-dislodge yan matanggal, di ba? So yung whip check, yun ay parang magsisecure ng dalawang connection. So in case mag-dislodge yan, hindi yan siya kasi pag pumalo yan, delikado yan sa tao Kasi napakalakas ng pressure pag pumalo, maraming nadidisgrasya niyan. So yung whip check na tinatawag, yun ang magsisecure niya. Kahit ma-dislodge siya, limited lang yung swing. Ganun lang yan. So that's for safety. Tsaka yung dead man switch. That's correct, sir.
Yun. Ngayon pa lang nakikita ko kailangan natin ng part 2 kasi I've never seen Brad Pitt yung technology ito kasi Oo. Ay, sana makakita tayo. Squeeze na tayo eh. Next time, makakita tayo ng video or mag-research tayo from our end. Pakita natin. I will send you some footage of this operation Yeah. sa inyong personal Oo. email. Sana may mga 2 o 3 slide lang no na pwede mo ma-share. Yes, Engineer yes. Umapas, no? Para Yes, sige po. kasi kami nga ni Brad Pitt Curious. sa mga binabanggit mo, hindi namin alam ito na Okay, meron palang ganitong panlinis. So pag tinutok mo to sa tao, pwede patay yung tao sa lakas ng Ate. pressure na yan. Yes. Hati. Yes, Sabi niyo for kanina. sure. Kaya isa sa mga safety protocols niyan, it's like an empty gun. 'Di ba sa principle sa baril, you can never point a gun in front of a person. So Yeah. same ang principle ng high pressure. Kasi may baril din yan eh. Baril din yan actually, baril yan eh. Tinatawag na high pressure water jetting gun. Oh, God. So hindi mo pwede siyang itutok kasi the moment na merong ma-activate yung pressure in that moment ay sigurado manidisgrasya yung tao. Patay yun. Sa lakas ng Sure, pressure. No? Para laser. Para laser. Yes. Ang galing, ang galing ng ating Pero bago nating pagpatuloy, ang ating programa na All About Safety ay dala sa inyo ng JLF Project International Inc. Mga experienced riggers, crating, and heavy lift contractors. At kung kailangan nyo naman ng training para sa crane, forklift, boom truck, rigging, JLF Project Training and Assessment Center. At kung kailangan nyo ng magandang show sa mga darating na Pasko, binabanggit ko na nga po, tawagan nyo yung ibang lingkod. Magdadala dyan si Brad Pitt at ang kanyang mga down-to-earth jokes, intelligent jokes, jokes that you have never heard. Yan po ang mabibigay ni Isko Salvador, a.k.a. Brad Pitt. So, Have I a hope or even have a chance if I decide if I can dance with you? Would you greet me or politely turn away? Would there be sunshine and a long and golden day? Oh, babe, what would you say? Ilang. Natuwa ako. 70s. Narinig ko 70s. So, nakakatuwa. Alright. 70s talaga tayo Kasi mga bata pa to si Engineer Umapas Huwag kang magalit, Engineer Umapas. Ilang taong ka na, sir? 70s. Secret lang. And then, I can say, ano man tawag yan? Middle age? Ano man tawag nun? Middle age. Yeah. Apo. Mga 40s, ganyan. 40s, 50s. Yes po. Yan. Bata pa kami. Ako, Brad Pitt Oh. Hinihintay ko na yung linya 7 Oo. Malapit na pala yung linya 7 ako. Oo. Kaya pa Kasi sila Teddy Perenya, mga etong Yeah. December, magbe-birthday na yan. 66 na rin yan. Oo. Basta one day at a time. Oo. At merong mga dyan, maraming mga galing sa Saudi na technology at napakaswerte nga natin At nandito si Engineer Neil Nag-aral si Umapas. engineer. Saan nag-aral si engineer? Sa Mindanao? Hindi po. Sa University of the Visayas. Sa Cebu. Visayas. Sa Cebu. Sa Cebu. Opo. Ayun. So, Christian ka pa nun. Yes po. I was still a Christian. Si KJ kasi non-practicing Christian. Ikaw talaga. Magagalit ang Panginoon na practicing lahat tayo. Alam mo naman. Kaya na natin. Isa lang tayo. Pero Ako naman, yeah. Ako naman KJ, ako non-practicing comedian.
Non-practicing comedian. Dito lang ako sa bahay. Ngayon lang. Pero mamaya, marami namang racket kasi inaano ko alam mo, tinatawagan ko nga lahat yung mga natin sa December 2. May training ako dyan sa Epson. Yung gumagawa ng printer. Binanggit pa kita Sabi ko nga kung ang gusto nyo yung Epson na printer, dumami ang benta. Yung meron bang nakaturong ganon, ito ang gamitin yung printer. Sorry, Engineer Ranil Alam mo naman, kasi minsan lang din kami magkita nitong tukayo ko. Kaya, binabanggit niya nga, baka mamaya, makakuha ako ng show niya. Hindi naman siya bakante. So, you could see the parang pressure that I'm into. Pero, meron pang mga tanong ulit tayo, Brad Pitt, para maano natin yung Sige. Bakit po ang pag-maintain ng mga maintaining the equipment integral po dyan sa health and safety? Bakit po pag-maintain yan kailangan pong very important, Engineer Neil, yung mga pag-maintenance po niyan, bakit very, very important po in maintaining those equipment? Yes, very essential and critical aspect of the health and safety kasi alam naman natin equipments can always fail. So pag wala kang preventive maintenance, wala kang proactive initiatives to prevent any failure of the machineries, eventually magkakaroon ka ng malaking mishap or accident can happen. So especially sa mga nozzles, yung mga nozzles kasi pagka ginagamit mo yan, meron yan tinatawag na working hours lang. 'Di ba kasi dumadaan sa dulo ng butas na parang butas ng karayom yan kanipis. The more na maliit yung butas, the more tumataas yung pressure. Yun ang principle ng pressure, 'di ba? So pagka ginagamit mo yan, so sa lakas ng tubig na dumadaan sa nozzle, yung nozzle niya, yung butas niya, lumalaki din yun. 'Di ba? So nagiging less effective yun siya pag dumating doon sa So one of the factor yun. But ang problema doon pagka nabarahan yun. And somehow mabarahan siya at maaring bumalik yung pressure sa iyo. May tinatawag na back pressure. Kaya kailangan always yan properly maintained. Okay, yung mga nozzles, hoses, baka lumuluwag yung mga connections. Kaya may tinatawag tayong daily inspection checklist. Yung checklist na yan, yun ang ginagamit ng mga officers natin to check kung ang lahat ng mga parts and equipments of the machine, kasi marami pa yan kasi yung hose and gun connection is only a part kasi may makina ka pa diesel operated yan tumatakbo yan, di ba? So, maaring yung diesel mo is mayroong tulo na ng crudo, that can create fire, especially if you are working in an oil and gas industry. Sa oil and gas, may mga hydrocarbons, flammable yung environment kung yung heat ng diesel engine mo is, kaya may mga tinatawag tayong spark arrestor. Yung spark arrestor, yun ang nag-a-arrest ng mga open flames, spark. So, ina-arrest niya yan para hindi mapunta sa environment na maaring i-catch yun ng mga flammable gases kasi sa planta kasi nagkakaroon ng cloud vapor yan. Cloud vapor, those are highly flammable gases na parang ulap. Magiging ulap siya. So pag may heat yan, atomic bomb yan. Sasabog yan. So those are critical things na titingnan ng isang health and safety manager na i-ensure yung kanyang machine is properly maintained at yung gulo kasi may mga tinatawag na movable na mga high pressure water jetting machine, yung may gulong siya. Okay? Meron ding naka stationary or naka-fix sa isang station. Yung mga movable high pressure water jetting machines can move kasi may vibration Pag nag-move siya, kailangan secured yung kanyang gulong. So may tinatawag tayong wheel stopper. May mga braking system pa yan.
So bini-break natin yan para hindi talaga siya mag-move. So those are vital yung mga emergency stops, yung binanggit sa Dubai kanina, yung viewers natin from Dubai na mayroong emergency stop. So yung emergency button na yan kailangan in good working condition so that during emergency pag press ng kasama natin kasi actually in a hydrojetting activity tatlo yan eh. Yung operator, yung humawak ng gun, okay? Yung isa doon, yun ang parang supervisor or yung reliable niya. Kasi hindi pwedeng isa lang yung titira niyan. Kasi kailangan magpahinga niya within 1 hour or 2 hours depending sa type ng trabaho. Yung isa niyan, yung tinatawag na machine operator. Yun ang nagbibigay ng lakas. Kasi ang simula kasi ng high pressure water jetting, hindi yan malakas kaagad. Magsisimula yan sa 200 PSI. Then, magsisignal yung operator, tataas mo pa. So, tataas yan. Hindi yan pwedeng idiretso, ililipad yung tao eh. So, gradual yung increase ng pressure. So, ang communication line niya, yung operator. So, always 3 yan para safe yung operation. So, those equipments should be maintained properly, pati yung tinatawag na accessories of that hydrojetting equipments. Thank you. Very technical. Sige, Brad Pitt, go ahead. Hindi siya yung bakit hindi pwede yung yung laser gamitin to do the job? To do the cleaning? Yeah. Hindi ko alam kung applicable ba ang laser talaga dun sa material kasi so far ang sa na-experience namin yun lang sinasabi ko, tubig, water, drilling, chemical cleaning. Kasi yung chemical cleaning, 'di ba, may bara. Pag hinugasan mo ng chemical yan, i-absorb niya yung tutunawin niya, lulusawin niya sa chemical. That is very harmful also, but very dangerous din yan. Kasi may tinatawag tayong mixer niyan eh. I-mix natin yung chemical, i-feed natin doon sa mga heat exchanger, sa mga pipes para malusaw yung bara. But laser, I don't see any technology right now na gumagamit ng laser to clean those tubes, and perhaps that's a good question actually, no? That is a futuristic idea na perhaps hindi pa na-tap ng mga engineers natin. Kasi, di ba yung laser, research about it. ano siya eh. Yeah. Di ba nakapaload natin yung laser? Ginagamit siya na pambutas, anyway. That's a good question Pero actually. para sa akin, Brad Pitt, yung laser, panira yun eh. Parang yun, di ba? Pagka tumano yun doon, parang hindi naman cleaning agent yun eh. Magiging parang sira lang ng bara. Oo, hindi tutunaw ng bara yun. Sabi nga nito ni Alves Montebel, drone nowadays meron. Laser wala pa raw. Hindi ko maano yung sinasabi nito ni Alves, ano. Pero para sa akin kasi ang medium niya yung tubig. Kasi ang tubig Drone, magandang Kaya sabi ko nga nung araw kami pinipurge namin yung pag nagano kami ng transformer, nililinis namin yung transformer. Yung nitrogen gas kasi inert yun eh. Hindi makakapinsala yung nitrogen eh. Mataas din ang pressure noon. 1,000 plus din na kaya malinis na yung linyada. Tinatanggal mo yung linyada. Nasa refinery si Engineer Neil na wala na tayo, Brad Pitt, mga retirado na tayo eh. Kaya napakaswerte natin na binibigyan tayo ngayon at maraming balang mga interesado ngayon, no? Meron pala diyan mamayang training sa Dubai, no? PhilSA, Pressure Testing Safety. Yan, basahin mo, Brad Pitt. Yung dating tiga PBA, si Aliado. Sige, basahin mo, Brad Pitt. Ikaw na. Meron silang merong mamaya merong free training ang PhilSA pressure testing
Yan ang ano, ha? 6 p.m. Manila time. So parehas din ba yan? Nakalagay niya, Engineer love Blanco, it. itong pressure training Love. safety? Yes, sir. Parehas din ba yan itong magkakaroon mamaya yung PILSA ng pre-training o pressure testing safety? Ganon din po ba ang Pressure principle testing, nun? iba yan, iba yan. Ang pressure testing is yung pipe na like for example before i-open yung linya, no? Kailangan i-pressure testing kung meron bang leak doon sa mga pipe connections. So lalagyan nila ng tubig yan with pressure. So that is what we call pressure testing. Hydro testing. Oo. Yes. It can be called hydro testing. Yes, hydro test. Yun. But high pressure water cleaning is different. Tapos ito sinasabon yung kanila. Pag may I lumobo yung suppose, sabon. yes, I suppose ganun ang kanilang methods. Okay. Ganon. Marami kasi, no? Pero napakaswerte. Tingin ko dapat may parto tayo, no? Mga ganitong klaseng mga gustong mga engineer o mga balak maging safety officer, ano? Ito, halos hindi ko na nga matapos basahin yung credentials ni Engineer Umapas eh. Sa haba eh. Oo. Ang dami. Galing ng United Kingdom. Authorized din siya ng OSHA. At meron pala pong Bangsamoro Safety Council, Engineer Umapas. Yes, actually that is our foundation, sir. Kung napansin nyo, nung nagkaroon na ng Bangsamoro Autonomous, yung BOL, Organic Law, that was 2019. So, naisipan namin para hindi na makipagdigma yung mga kapatid natin sa Mindanao, ituruan natin sila na safety. Kasi ang tao, pag gutom, ahawak ng baril yan eh. That's the only reason nagkaroon ng problema sa Mindanao eh. So, we advocate health and safety. Nagbibigay kami ng free training and certificates para sa mga taong gustong mag-aral. So, pag nakapag-aral na sila, hindi na sila lalaban. Kasi may trabaho na sila eh. So, marami na kaming napag-graduate na mga nagtatrabaho na. Yung iba nga, naging managers na rin. So, it is a very overwhelming result na wala naman kaming pera na pwede naming ibigay. So, the only thing that we can give is the knowledge na meron tayong kakonting kaalaman. So, that's how we do it, sir. Ang galing. Congratulations sa inyo. Sana tuloy-tuloy yung mga ganyan, no? And kung makakatulong kami rito ni KJ, welcome kayo, ha? Pag may mga program kayo na gustong i-plug or meron kayo. Invite namin kayo sa isang aming launching ng new training program. Kasi nagtapos lang kami this month ng isang free training. So, we will surely invite KJ and Kaisko. Pero saan? And di ba nasa Saudi Arabia ka? Actually, Hindi, we are sa doing it Mindanao. virtually. Virtual kasi yung aming operations. Kasi alam namin. So, we are just doing it virtually. But hopefully soon, maring if ever magkaroon lang tayo ng magandang opportunity, why not in Saudi Arabia? No? Kasi meron naman dito talagang mga kasamahan din namin. So, looking forward to a bigger event. Yes, so willing para sa kanyang mga post. Sige, Brad Pitt. Dapat schedule natin eh. Dapat, di ba meron tayong Dubai, tapos yan, tapos Sa para Irma. yung biyahe, sa Irmap naman yun. So, pag biyahe, hindi isang lugar lang. Kailan yun sa Dubai? Kailan? Workout po namin sa wala pang ticket na binibigay eh. More or less, kasi sabi nga ni Brad Pitt, no? So ticket, kung ticket okay na yun? Kung ticket, siya, kailangan lang may magkaroon ng isang startup eh, no? Isang startup na ganyan, i-coupled namin sa isang recreational fund na mag-susyo doon si Brad Pitt, no? And then, kailangan talaga natin, engineer ng sponsor lang. Yun lang kasi, siyempre, yung ticket namin ni Brad Pitt, back and forth, yung hotel accommodation. Pinag-uusapan niya noon pero
nag-pandemic tapos nawala na tong pandemic sa tulong mo, no, at I am very sure na yung very noble ang iyong adhikain. Imagine mo to. This is the first time I've heard about jet High pressure water jetting. high pressure na ang topic na high pressure water jetting, no. So I'm sure 10 minutes na lang tayo ano na natin, ang huling question ko sa iyo, Engineer Umapas, yung anong PPE suot mo riyan? Para kasi anong PPE suot mo diyan? Actually, just to give you, bakit nag-evolve na yung safety ng PPE dito Actually, nung nagkaroon kami ng accident noong 2017, meron kaming na-injured na tao. I made a research. So nakita ko na meron palang tinatawag na TST suit. A TST suit is made in Sweden. Medyo may kamahalan na sa mga 15,000 reals So napakamahal. Pero it can stand up to 40,000 PSI. Buong suit siya it will protect a person from the hazards of the high pressure water jetting. So binili namin yon. It's a complete suit. 360, ibig sabihin para siyang raincoat, meron siyang sapatos, meron yan siyang sa neck protection kasi delikado ito yung neck. So meron siyang neck protection. So may gloves pa siya na special gloves na high pressure din ang resistant. So yun ang ginagamit namin kasi nung una kasi ang ginagamit is raincoat lang, plain raincoat para lang kasi sa water. Pero ang question doon is yung hazard mo yung high pressure, hindi yung tubig Ang tubig pwede kang maligo, okay lang Pero yung high pressure, yun ang kalaban mo So nabago actually yung procedure. Kasi ang International Water Jetting Associations, ang recommended nila is raincoat lang. Nung nagkaroon kami ng aksidente, we go for a best practice, which is practice in Europe, na bumili ng ganon. Medyo may kamahalan but from that on, zero accident kami until today. So 2017, 2024 na ngayon. So it's a very good and effective PPE. Apart from that, kailangan mo ng helmet, earplugs and ear muffs, double air protection yan kasi sobrang ingay yung makina at saka yung whizzing sound ng high pressure. So kailangan mo ng double protection. Hindi lang earplugs, meron ka pang ear muffs. Okay? Then ang yung safety glasses, meron ka pang face shield. Kasi yung splash ng tubig. So well protected yung mukha mo, and then of course yung sinasabi kong yung boots, it should be a slip resistant boots para hindi ka madulas. So basically yun yung aming ginagamit to protect the workers from those hazards. Kasi yung PPE napakahalaga, though it's a last line of defense, pero very important din yan kasi pag nag-fail yung lahat, at least meron kang depensa sa sarili. Thanks. Meron mo yan, Brad Pitt. Investment sa safety. Ganun talaga. You have to invest. Buhay ng tao yan. Walang presyo. Anyway, Yes. konting oras na lang tayo. Mag-part 2 tayo and hopefully makita tayo ng mga video yung mga group, yung team ni Engineer Neil at work para makita natin yung I can present even a small case study. Like if you can give me like 3 to 5 minutes, I can present a case study how an accident happened and how we ensure the accident that cannot happen again. And by the way, it has an environmental impact, no? Kasi yung tubig, masyadong malakas yung pressure, so nauubos yung tubig. So there are ways to find, there are strategies na malimitahan natin yung environmental impact ng hydrojetting. Dami, no? Hindi ba pwede gamitin dyan yung Hindi ba pwede gamitin dyan yung seawater? Seawater, yes. Wala namang problema doon sa type of water na ginagamit. But then again, sa practice namin sa industry, we're not using seawater. Kasi kakalawangin yung tubes Di ba?
kakalawangin yung tubo mo. So we avoid using seawater. So we have our own like a raw water, tinatawag na raw water na pwede namin gamitin para doon sa paglilinis. Just to avoid kasi may mga tubo na mga galvanized iron. Okay? So madali siyang kalawangin kung gagamitin natin ng ano. Oo, So yung mga tubig, tubig dagat. walang chemicals. Walang chemicals pagka sinabing raw water. So, Yes, walang chemicals. Just to avoid chemicals. may reaction kasi sa material ng pipes. Anyway, Yes. salamat sa iyo. Kanil, anong oras na ba? Maraming salamat sa iyo, Kanil. At 4 na minuto na lang natitira sa atin. Ano? More or less para hindi Ay, tayo maganda yung na-curious ako. Ano yung Brad Pitt? Na-curious ako dun sa drone. Yung sa comment ni nung isa, yung drone nowadays meron. Drone. Paano ginagamit yung drone? I think he's talking about drone inspection eh. Kasi, for example, pag pumunta ka ng malalaking tanks or confined spaces, mahirap pasukin ng tao yun. Restricted area eh. Actually, ginagamit namin din yan sa aming inspection kasi part ng trabaho namin to inspect the tanks and vessels, no? So, ginagamitan namin drone yan. So, easily makapag-maneuver yung... Kasi ang drone is to use only for visual inspection. Di ba? Aalamin mo kung nasaan yung blockage ng tubo, no? So we are using drones. Sometimes we are deploying robotics. Robot ba? Papasukin ng robot yung crawler ang tawag namin doon. O pupuntahan niya, may camera yung robot. Pupuntahan niya yung pipes, yung mga curve. Ang karamihan ng block kasi nasa corner eh. Yung kanto pag umikot. So hindi makikita yun eh. So, ang ginagamit namin, either drone at ginagamitan namin ng tinatawag na crawler. So, makikita namin yan kasi sa monitor, nasaan yung block, nandito yung block. So, maaring linisin natin to or putulin natin yung tubo. Ang galing, ano? Hindi yung mga ganyan, may robotics, may mga, yan ang maganda sa abroad eh, advanced sila eh, di ba? Eh, tayo, wala tayong ganyan ng mga very expensive machinery, monitoring machinery. Pero Brad Pitt, ikaw muna. Meron ka bang gimmick sa Baby Torre? Wala pa. Hopefully, December. December. Brad Pitt, wala ba nag-invite sa'yo sa Riyadh? Brad Pitt, wala nag-invite sa'yo sa Riyadh. May tinatawag na Riyadh season eh. Wala pa kasi eh. meron nung Filipino parang place, restaurant na kasi ang Riyadh, kung i-search nyo rin, Riyadh season, winter kasi ngayon dito eh, taglamig. So there is a big like a smart city. It's a recreational city. Parang ano rin, wonderland kung tawagin. And then there are shows din na ginaganap. So I was thinking kung naimbitahan kayo sa noong last time si Manny Pacquiao pumunta rito sa Riyadh eh. Lahat ng boxer, yun ba? Lahat ng champion. Naalala niyo yung boxing ni Fury at saka si yung African? All the champions na nag-champion sa boxing, pinapunta ng Prince dito at para silang nag-reunion lahat sila. De La Hoya. Si Sugar Ray lang hindi pumunta eh. Oo. Nakita niyo yun? Oo, nakita ko yun. Sila I was thinking na ma-invite kayo dito. Ayan, magandang project yan. Ayan na, Brad Pitt, more or less. Next time, punta tayo ng Saudi. Pero malapit na tayong patayan ng lona. Mga parting words sa Engineer Neil Blanco Umapas. Sige po. Okay, first and foremost, I would like to say Alhamdulillah as a Muslim. Thanks God, no, na binigyan tayo ng pagkakataon ni Engineer Jay at ni Kaisko na maging kaparte ng napakahalagang advocacy, no? Kasi the only treasure that I can give to the humanity is my very little knowledge about health and safety. And I give it for free. So we didn't ask for monetary, like say, nabalik sa amin. But
Then again, ang amin lang is if you really wanted to become a health and safety professional, we are here to help, and it's a pleasure also to give and transfer this knowledge to the rest of the Filipinos. Thank you, Sir Jay, and thank you, Sir Isko. Thank you rin po, Engineer Neil Umapas. Ay, thank Brad you, Pitt, Engineer Neil, and may part 2 tayo, Okay, sure. Okay, mukhang nag-hang na si... Ay, nawawala. Sige, go ahead, Brad Pitt. Nawawala yung connection eh. Hindi ko pa nababayaran kasi. Anyway, thank you, Kanil, and yun lang. See you next week, and keep safe, everyone. It's all about safety. Kajay, go ahead. Okay, thank you very much everybody sa mga listeners natin, mga nakinig po. Ito po si Jay Ferrer, nagsasabi lagi sa inyong smile and be safe. Thank you. See you again next Saturday po. Bye-bye po. Have I a hope or even have a chance that Every Saturday, 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, trading, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you could call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program.